So, ang gagawin natin today, itatry kong ipakita sa inyo lahat ng halaman sa bahay at itatry kong pangalanan sila. Yung mga kilala ko lang. So, dito sa may gilid namin, sa may sulok, para siyang may altar dyan. Kasi may nasa taas. So, ito yung rubber plant. Then, sa kanyang baba, yung cellum. Ito cellum. Hindi ko alam bakit hindi na siya nalaki. Then, sa magkabila nakatago ay yung palmera. Meron din tayong fortune plant na marungis na dahil sa ulan. Then, meron tayo dyang bougainvillea, San Francisco. Then, sa baba, meron dyang, hindi ko alam ang tawag nila dyan, ay money plant din. Then, meron tayong anthurium. Bigay lang sa akin. So, ito guys, ito yung na-propagate ko na fortune plant. So, ito yung mga nandito sa may sulok. Then, papunta tayo dito sa may terrace. Gabi-gabihan. Snake plant. Ito guys, di ko alam kung anong pangalan. Pero ito, gusto ko to kasi never pa akong nagtanggal ng brown na dahon nito mula nung nasa akin. Pero lagi siyang may new leaf. Ayan. Ito, hindi ko rin alam. Sorry. Ayokong hulaan yung pangalan kasi baka maling pangalan ang ibigay ko. Ito, ang alam ko dito ay silver. Basta sa pangalan niya may silver ata. Ito, hindi ko alam bakit sila nagkakaroon ng brown part. Pero nilagyan ko na ng balat ng saging kasi yun nasabi nila, hindi ko pa lang siya naibabaon. Punta tayo dito. So, bubungad, pagpunta niyo sa amin, bubungad itong malaking sensation plant. So far sa lahat ng halaman ko guys, ito ang pinaka favorite ko. Bakit? Mula na nakuha ko ito, never pa din akong nagtanggal ng brown leaf. Ito lang, hindi ko alam bakit, kung anong nangyari. So, nung dumating sa akin ito, mayroon siyang 9 leaves lang. So, ilang leaves na siya. So, ang dami na niya naibigay sa akin na leaves. Ito, may puusbong ulit. So, gustong gusto ko siya. So, I think, para sa mga beginner to friendly plant po ito kasi never ko pa siya talaga natanggalan ng brown leaf. Yan, lagi na lang siyang may bago. O, diba? Mula nang dumating sa akin, nabigyan na niyan down is 1, 2, 3, 4, 5. Then, ito po usbong 6. Imagine, may 6 leaves na siya sa akin, pero wala pa akong natatanggal sa kanya. Then, dito sa baba niya, meron tayo ditong, sabi nila ang tawag ay croton. Diba? Ngayon lang naging nauso yung croton nung pandemic. Pero sa totoo lang ito ay San Francisco. San Francisco lang sa amin yan eh. So dito sa side na ito, medyo marumi pa dahil sa ulan. So yan. Actually ito guys ay nakaseparate yan. Matagal na sa akin yung mga yan. Hindi ko na silang itapon pero naisip ko bakit hindi ko sila pagsamahin. So, sorry if hindi ko masabi mga names sila kasi hindi ako sigurado. So, ito ay, sabi nila ito ay jadelet. Sana mabuhay siya kasi minsan yung ibang ganito is naglagas ang dahon. Then, we have here ivy and English ivy plant.
Actually, hanging dapat siya. Kaya lang, gusto ko siya nakapat. Nilagay ko siyang ganyan. Lagyan ko ng stick kasi nag-curl up. Guys, yung kanyang mga dahon. Then, meron na tayo ditong cobra fern. Sa cobra fern daw, sabi kasi pag tumutubo siya, para siyang nagdadahon siya, para siyang cobra. Sabi. Then, meron po tayo ditong iba pa. Yan guys, ay napropagate ko yan na spider plant. Tatlo yan actually, kaya lang may nagpusa atang nakakapasok, nakakalkal yan. Dati nakita ko na lang yung isa, ayun pala yung isa guys. Ayun yung isa. So ayun na, natanggal na ng pusa, isuksok lang natin, baka mabuhay ulit. Sana mabuhay, madali lang na mabuhay yan. Then ito ay ito pala, hindi ko alam guys kung ano ng pangalan nito, pero hanging plant yan, kaya lang pinagtatanggal ko kasi wala na akong masabitan. So gusto ko ang nakasabit na lang ay pothos. Ito ay dwarf caladium pa. Basta tanda ko lang, sorry kung mali. Ito ay dwarf caladium. Then meron tayong mga dwarf sansevieria or snake plant din. So dwarf nga kasi hindi pa nalaki, pero gusto ko sana lumaki pa kahit pa paano. Dumako tayo sa side na ito. Dumako tayo dito sa mga planta ko dito. Dito naman nakalagay yung mga cactus ng succulent ko. So next time papakita ko sa inyo kasi parang mula nung umulan di ko pa sila nadiligan. So 2 weeks na hindi ko sila nadiligan. So gagawa natin ng video pag didiligan natin. So sa taas, tingnan nyo. Isan dyan sa taas, may makikita kayo dyang Forever Rich yung nasa dulo. Forever Rich daw yan. So meron ulit tayo dyang cobra fern na maliit. Ito naman ay money plant din daw yan. At syempre meron tayong pothos. Yung pothos na yan is 4 na variety yan. Pinagsama-sama ko na lang. Then sa baba niya, nandito yung mga succulent na sana mabuhay. Ang hirap buhayin ng succulent guys. Pero tignan nyo, may mga tumutubo na siya. So hayaan ko lang. Hindi ko pa talaga sila dinidiligan for 2 weeks na kasi maulan. Then sa baba niya yung ibang cactus na ang liliit. And actually pinopropagate ko lang din yan. Yung iba na laki na, yung iba hindi. Then sa baba niya another set of succulent na naglalagas na yung iba. Ito si Black Prince, dapat black yan eh. Kaya hindi ko alam kung bakit ganyan. Ang hirap nga ma-spelling. Pero hindi pa naman siya namamatay so far. So very good. Then sa next side, taas, jade plant. Ang hirap din alagaan jade plant. Tapos yung mga nasa maliit, pinapropagate ko lang din. Yan ay mga, sabi nila money plant din. Dali ko money plant, diba? Parang doon lang plant. Then next level ay mga cactus. Mga cacti. Hindi ko pa rin sila dinidiligan kasi maulan naman. Yan. Okay. Next DVD natin pag araw na ng pagdidiligan. Then dito guys, hindi ako sure sa mga pangalan kaya hindi ko muna sasabihin. Yan. Ito dati nung unang nasa akin ay may pink yan. Pinkish yan eh, hindi ko alam ngayon bakit nawala. Hindi ko alam kung dapat siyang maarawan. Eh wala namang araw, hindi ko siya mapaarawan. Then nandito sa sulok ay ito ay money plant. Matagal na rin yan dyan, money plant. Then dito
meron tayong elephant ear. Dalawa yung elephant ear ko, guys. Ito, dalawang dahon na lang. Pero alam nyo, ang elephant ear, maganda din alagaan ng mga beginner. Kasi, tingin ko madali siyang paramihin. Kung may natatanggal man siyang dahon, lagi siyang may pausbong na bago. Ito rin, guys. May pausbong. Lagi na lang yan may bago. Kaya ito, dumami na. Ang nakikita ko lang na problema po ng elephant ear ay ito. Hindi ko alam pa kung bakit ang dahon niya minsan bigla na lang nagkakaganyan. Alam niyo, para siyang nasaktan o nasagi. Tapos maliit lang yan dati, spot lang hanggang sa lumalaki na. So mamaya hanggang dyan na yan, saka ko na lang siya ikakat. Yan ang nangyayari dito sa iba, kaya may mga cut po yan kaya nito. Kasi yan ang nangyayari, hindi ko alam. So sa Aydun, meron pa pala tayong variety ng snake plant. Yun, naglaglagan na ang kanyang mga bato kasi may nga nakakapasok ng pusa. Then meron po tayo dito, ito daw ay, sabi nila prayer plant. Parang variety ng prayer plant, pero specifically ata peacock ito. Hindi ako sure, sorry, peacock. Then meron tayo ditong Vietnam rose ata ito. Kasi ito yung namumulak. Actually, ito ay marami na rin. Kaya lang nakakalkal nga ng pusang nakakapasok. Hindi ko kasi alam kung saan ko siya pwedeng ilagay. So, then, next side po. So, another variety ng prayer plant. At guys, ang ganda ng mga ito kasi pag gabi na or pahapon na, tumitiklop yung mga yan. Diba nakabuka ka yan? Pag hapon na or gabi ay tumitiklop, pati po ito. So, ito din ay mula nang napunta sa akin, wala pa akong tinatanggal na dahon niya, pero lagi siyang may bago ring dahon. Look, diba? Then, tabi niya is snake plant din yan. Hindi ko sure, hindi ko tanda kung anong pangalan nito, pero parang whale, or hindi ko alam, kasi parang siyang, ano nga, diba, tail ng whale ba? Hindi ko alam, basta sorry, basta ito ay snake plant. Then, we have, makakalimutan talaga ako, sorry, kung anong pangalan nito. Pero, nung dumating sa akin ito, mula nang dumating yan, may 4 na siyang dahon na, nung nasa akin ito, yung una, then may mga possible pala, guys. O, diba? Happy, ang pangalan nito, may love sa pangalan nito. Hindi ako sure, kaya ayokong banggitin. So, meron tayo ditong adens, variety ng adenium. Diba? Then, ito guys, yung una kong pinarami or pinapadami yung bougainvillea. Kasi gusto ko sila pag nadadahon yan. So, lagi ko silang kinakatan ng dahon para may bagong sibol yan, may bagong sibol na. So, meron ako ulit ditong adenium. Snake plant. Ito rin daw ay variety ng snake plant. Bigay lang siya guys nung kinukuhanan ko ng halaman. Then another snake plant. Snake plant. Alam nyo guys, madaling alagaan ng mga snake plants. Kaya ano siya, parang pang beginner lang talaga siya. Then sa taas nila, another San Francisco, na ang tawag na iba ngayon ay croton. Adenium. Yan. Croton yan. Pero San Francisco lang yan, diba? Mga variety ng San Francisco. So, dito, sa timba, kung mapapansin nyo, meron siyang, actually, ito ay fortune plant. Binabad ko muna sa tubig at pala ko siyang itanim pag may time, pag may oras. Yan yung tinanggal ko dito sa gilid, guys. Sana mabuhay pa siya kasi parang 2 weeks na siyang natanggal. Kahapon ko lang siya kinat, tapos binabad sa tubig. Then meron tayo dyan lupa. Gamitin natin sa pagtatanim. Okay, dito naman sa pader, meron tayo dyan. Nilagay ko dyan guys is portulaca. 2 sila. Yan pa yung isa. Portulaca. Nagpa-flower siya. Actually parang hangin siya. Kailangan nilagay ko sa paso.
Then, lumako tayo sa mga hanging plants ko. Lahat ng nakahang except dito, Anastasia daw yan sabi nung nagbenta, Anastasia. Pero lahat ng nakahang guys, lahat yan ay potos. Kasi gusto ko kasi makita yung pag lumalawit na sila. So yan, lahat yan potos. So dito naman tayo sa side nito. So dito sa side na ito, pinagtabi-tabi ko naman yung aking mga rubber plants. Okay. Bakit lupay-pay sila? Actually, tumayo na yan guys. Yan ay nakuha lang ng asawa ko ng nakakat siya. Parang sanga-sanga lang. Nabili niya for 200 pesos. Merong 6 na cuttings. 6 na stem yan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Andun sa sulot lang isa. Ipakita natin mamaya. So, tinry ko lang. Kasi sabi nila, mahirap siyang i-propagate through stem. Tinry ko lang. Pero so far, tignan nyo to guys. Palatandaan na buhay na yung inyong rubber plant pag tumayo-tayo na yung kanyang dahon. So, dati ito ay lupay-pay. Tinry ko lang talaga. So, ito ay tumayuan. Tignan nyo. May bago na siyang leaf. So, it's a sign na buhay na talaga siya at may roots na siya. Okay, sa tabi niya, ito, kahit ganito yung dahon niya, tingin ko buhay na rin siya guys kasi medyo tumayo na siya. Ito actually ay binunot ko na dati kasi akala ko patay na siya, as in lupay-pay na. Kaya lang nung pinunot ko, may ugat, kaya binalik ko ulit. Diba? So, ito pang isa. Ito guys, parang nakayuko siya kasi parang mabigat talaga yung stem ng rubber plant. Pero may ano naman siya, may stick siya. At take note, may puusbong na rin siyang bagong leaf. Kaya lang, di ko alam bakit ganyan. Parang nakulot siya. So sa tabi niya, ito yung inaabangan ko pang tumayo. Yung mga leaves niya kasi, parang lupay-pay sila. Pero ayoko siyang bunutin. Nag-hope pa rin ako na mabuhay siya. Then, next, ito. Buhay na talaga siya kasi, tingnan nyo, tumayo na rin ito, nakatayo na yung leaf niya. So, buhay. Sign na buhay na rin siya. Then, sa corner, isa rin sa paborito kong plant. Pero sa totoo lang, paborito ko siya. Pero hindi ko alam kung anong pangalan niya. Mula nung binili ko ito, yan, malaki siya guys, mataas. Kaya nasa marami pa siya. Never pa din akong nagtanggal ng kanyang dahon. Kasi never pa siyang nadrayan ng dahon. Pero lagi siya rin may bago. Tignan nyo kung ilang dahon na yung ibigay niya sa akin. So ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, tas pang 7 bago. Diba ang ganda niya? Ganyan talaga yung kulay niya. Parang, siya, violet na maroon, di ko alam. Pero ang ganda niya. Never pa ako nagtanggal ng kanyang dahon. So, sa tabi niya, di ko alam, sabi nila ito yung mga ng kalateya. Ito din, hindi ko alam kung bakit, anong nangyari sa kanya. Laging nagbabrown yung kanyang edges. Pero, lagi namang may bago siyang dahon. So, tignan nyo, ito ay bago niya. So, ito, nagkakaroon ulit ng new leaf. So, hindi ko alam kung natural lang yung mag-brown-brown siya. Pero, dahil nga may napanood ako na lagyan daw ng balat ng saging, nilagyan ko na yun . So, sa tabi niya is Marian ang tanda kong alam nito . So, meron akong dalawa niyan. Ito. Gusto ko siyang lumaki guys. Kaya lang hindi ko alam kung bakit nagba-brown din siya. Pero, nagkakaroon pa rin siya ng bago ring dahon. So, hindi ko alam kung gusto nila ng araw. Pero, mga indoor plants to guys. Mostly sa mga naipakita ko sa inyo ay indoor.
Kaya lang, nandito lang sila sa labas kasi wala namang indirect sunlight naman dito. Kaya nilagay ko sila sa labas. So, ito ay, sorry, hindi ko masabi ang pangalan niya kasi hindi ako sure. So, nung unang napunta to sa akin, ito ay orange na orange. Pero ngayon ay nag-green na. So, I think yung mga dahon niya yan, gaya niyan. So far, wala pa rin ako natatanggal na brown na dahon niya. Diba? Then, meron tayo ditong caladium. Parang malaki-laki nung maliit na naipakita ko sa inyo dati. Then, ito guys, ang nakakatuwa. See? Yan yung isang pinopropagate kong isang stem ng rubber plant. Tignan nyo. Lahat ng dahon niya so far, healthy at tumayo na siya talaga. Tuwang-tuwa ako na ito ay tumayo siya. So, buhay na siya. So, kung mapapansin nyo rin, pasensya na, parang ang dudungis na ng mga dahon nila. So, next time, linisan natin sila ulit. Kasi parang 3 weeks ago, nung nilinis ko yung mga dahon nila, kaya ngayon ay mga marungis na. So, next video na lang natin din. So, dito sa side na ito yung, nakalimutan ko na ulit ang pangalan niya. Pero parang lawis-wis ba? Tapos, meron tayo ditong mga spider plant. Yan, may bago na rin siya. Gusto ko kasi, kaya nilagay ko dyan, lumawit itong mga bago niya. Ganda guys. Kaya lang hindi ko siya magawang lashy. Kasi iba nakita ko parang ganito. Gusto ko dumami siya ng ganito. Then, meron pa rin ulit ako dyan mga potos. O, diba? Yan ang pinadami ko talaga potos. Kasi gustong-gusto ko pag sila ay lumalawit na. Then, meron tayong tatlong orchids. Kaya lang sa tatlong ito na lang yung nakasurvive na may bulaklak pa. Yung dalawa ay pinutulan ko na ng stem ng bulaklak kasi nangulon to nag-brown. Pero itong nasa gitna guys, may bulaklak pa rin siya. Saka parang siya yung nagtatrive masyado kasi may bago siyang usli. O, diba? Nakatuwa. May umuusbong. Sana itong dalawa din, mabuhay sila. O, diba? Tumako naman tayo sa kabilang side. So, ito napakita ko na pala sa inyo ito. Ito rin guys. Diba gabi-gabihan lang ito sa probinsya. So, naglagay ako dyan kasi nauso na rin ata. Pero so far din, ang ganda rin niya. Marungis lang kasi nga hindi ko pa napupunasan 3 weeks ago na ata. Yan may bago na siyang postpone. Masipag din siya guys na magkaroon ng bagong dahon. Then, sa ating center table, diba? Photos ulit. Ang dami ko talagang photos sa guys. Meron pa doon sa taas, doon sa working area ko. Ipapakita ko sa inyo next time. So, ayun lang. So far, ito ang mga halaman ko dito sa aming labas ng bahay. Malabo na. Okay. Pasensya na ako, hindi ko sila napangalanan lahat. Ayoko manghula kasi nakakahiya. Baka mali-mali ang masabi kong pangalan. So, yan. Okay, next time, linisin natin ang kanilang mga dahon at magdidilig tayo ng mga cactus and succulent. So, ayun lang. Salamat!